Ito pa yung isang phone na nahimik lang dito sa gilid pero malakas. Ito yung OnePlus A6 5G na merong Snapdragon 8 Elite ng LTPO AMOLED display with 165Hz na refresh rate. Meron din tong malaking battery na 7,800 capacity at maganda rin yung camera nito na merong 50 megapixel at 4K 60fps pagdating sa video. Pero ano kayang kainaan ng OnePlus A6 at mas sulit kaya to kumpara sa mga ibang naki-Snapdragon 8 Elite sa kapresyo niya? Lahat yan, sasagutin natin, mag-test din tayo ng mga games, check natin yung temperature at papakita ko rin yung mga ibang features at marami tayong pag-uusapan sa OnePlus A6 5G. Okay guys, marami na ako ni-review sa inyo ng OnePlus A series at hindi rin ako binigo ng mga series na to. Sa operating system, sa camera, sa thermal at pagdating na rin sa gaming. Masyadong mabilis mag-evolve talaga yung technology natin ngayon. Nagkakaroon na tayo ng malakas na chipset sa murang halaga. Like nga itong OnePlus A6 natin na merong Snapdragon 8 Elite na ang presyo nito nasa 25,000 to 27,000 lang. At pagkatapos ng review na to at nagustuhan nyo, i-check nyo lang yung link sa description box natin. At meron din ng Xiaomi Manila para sa OnePlus Ace 5G. So asahan nyo na yung trademark ng box nito is color red. At kumpleto tayo sa mga accessories syempre. Meron tayong SIM ejector pin, Type-C cable, free jelly case, at 120 watts na fast charging. So wala pang isang oras full charge ka na. At to be exact, nasa 40 minutes full charge na yung phone natin. So meron nga tayong 7,800 capacity ng battery dito. Sobrang laki talaga. Dati na-imagine ko lang na sana magkaroon tayo ng mataas na battery at hindi makompromise yung mga size ng phone. Akala ko imposible talaga yon. Pero posible pala ngayon dahil meron tayong technology na silicon carbon battery. So asahan natin sa mga susunod na panahon magkakaroon na tayo ng mga 10,000 mAh capacity ng battery na parang tablet na, no? Pero same size pa rin yung mga phone natin syempre. At magandang technology talaga yung mga silicon carbon na to. Sana maglabas pa sila ng bagong technology na mas malit pa yung battery tapos mataas yung capacity, no? So asahan natin yan, baka magkaroon tayo someday. So naka glass panel tayo dito at may pagkakinanlan talaga itong OnePlus A6 dahil kakaiba talaga yung camera module niya. Makita rin natin dito meron tayong logo ng Ace na sa paningin ko para siyang Ace hardware, parang ganun. But ganun talaga eh, pero simple lang naman yung back panel niya, wala masyadong etche-bureche. Isa pang nagustuhan ko dito, meron tayong aluminum frame at kapag nakawakan mo, premium talaga. At hindi rin mawawala dito isang trademark ng A series. Ito yung additional na button na pwede mong i-customize sa apps na gusto mo. So sa build quality, asahan mo na premium talaga yung makukuha mo dito sa OnePlus A6. Sa display naman, meron tayong 6.89 inches. Actually, malaki talaga yan. At naka-LTPO AMOLED display with 165Hz na refresh rate nga. So bira lang kung makakita ng ganitong presyo na mataas yung refresh rate na makikita ko lang dati sa mga gaming phone like yung mga Red Magic devices at Asus na ROG phones. Sa totoo lang, in real life scenario, walang masyadong pinagkaiba yung 120 sa 165Hz na refresh rate. Kung sa scrolling panonood ng mga movies, talagang walang masyadong pinagkaiba. Pero kung may mga games kang aabot ng 165, pwede siguro. Pero sa experience ko, wala pa akong nalaro na games na umabot ng 165. Pero kung meron man, at least meron ng abang to. So kung may mga games kayong aabot ng 165Hz na refresh rate, pwede kayo mag-comment down below. Baka ako na lang yung nag-isang tanga na meron palang games na umaabot ng 165Hz. So mag-like, comment lang kayo dyan, baka meron kayong 165Hz na games at pwede ko rin i-test dito sa channel natin. So naka-wideband L1 na rin tayo sa Netflix, Full HD na talaga yung mapapanood natin, black is black talaga kahit anong angle, maganda siya tignan. At ang isa pang nagustuhan ko dito yung pagka-bezel-less ng screen niya, maganda talaga. At meron tayong protection dito na Crystal Shield Glass Protection. Kung manonood ka ng mga movies, scrolling sa social media, overkill lang tong OnePlus Ace 5G para sa inyo. Meron din tong IP68, IP69 rating at kung maksidente man to o mahulog sa inodoro habang nag-ano ka kung anong ginagawa mo dyan, boy pa rin yung phone mo pagkakuha mo. At dapat ugasan mong mabuti para mawala yung amoy pagkatapos mahulog. Yes, pwede mo siyang basahin o pwede mo siyang ugasan. Huwag mo lang itutok sa charging port o mag-charge ka agad. Kailangan patuyuin mo muna. So magandang protection yan para sa mga IP rating natin. Hindi lang naman sa inodoro, pwede rin sa mga swimming pool. At kapag nahulog lang hindi yung talagang babasahin mo o talagang ilulublob mo sa tubig. Pwede itong phone na to. At dati yung mga phone ko na walang IP protection, talagang pag nahulog sa tubig, namamatay na talaga. So magandang protection talaga na meron tayong IP68, IP69 rating dito sa OnePlus A6. Pero ang pinaka-selling point talaga nito sa ganitong presyo na 25,000, yung Snapdragon 8 Elite na umaabot yung Antutu score na to ng 3.1 million na Antutu score. So birang-bira tayo makakita dati ng mga ganyan. Last yung mga year 2023, mga yung Antutu score nila nasa 1 million at yung mga presyo nun umaabot din ng mga 20,000 to 30,000. So ngayon 25,000 na naka-Snapdragon 8 Elite, para sa akin napakaraming sulit talaga na phone this year. Sobrang litong-lito na rin tayo. Pero bibigyan ko kayo ng idea kung paano mag-perform ang Snapdragon 8 Elite dito sa OnePlus A6 5G. So sa Mobile Legends, sasahan nyo na makakuha tayo ng 120 FPS, walang lags, walang frame drops. Siguro mag-lag lang to ng konting-konti lang, mga 110 to 120. Talagang hindi siya nawawala dyan sa mutan, kurutan, sa
takalan, talagang banatan talaga, suntukan sa pantog, kayang-kaya to at hindi rin siya naginit, nasa 39 degrees Celsius lang. So sa mga tinetest natin dati ng mga Snapdragon 8 Elite, talagang umabot ng mga 40, mga 42, 43, mga ganon. Dito napakalamig ng thermal niya pagdating sa Mobile Legends. Imagine mo, 39 degrees Celsius. At nung naglalaro ako, ang tagal niya talagang umakyat. Yung 37 ko sobrang tagal niyan, parang nasa 5 minutes. Tapos umangat lang siya ng pakonti-konti, 38, 39, mga ganun lang. So pagkatapos ng isang laro, parang nasa 12 minutes yun, 39 lang yung nakuha natin. At syempre, Mobile Legends lang yan, hindi naman talaga heavy graphics. Tinest natin to sa Genshin Impact. So sa Genshin Impact, 20 minutes tayo naglalaro dito, nakakuha lang ako ng 50 to 60 FPS. At ang nakuha kong thermal dito, nasa 42 degrees Celsius lang. So makita nyo naman yung galawan dyan, talagang smooth yung phone na to, kahit na marami talaga naglalaro sa background niya o talagang nasa boss tayo, kayang-kaya. May nakikita akong pa konting frame drops, pero hindi naman sagad talaga na ibababa niya yung frame. Kayang-kaya pa rin, parang nasa 50 to 60 FPS. So nakakatulong din dito yung game turbo, tapos meron din tayong bypass charging dito sa phone na to. At sa Call of Duty Mobile naman, meron tayong frame rate adjustment na sinet ko sa 165. Sana makakuha ako ng 165, pero nabigo ako. Nakakuha lang tayo ng 120 FPS. Actually mataas naman talaga yan. At walang lags, walang frame drops, kahit na magbato tayo ng mga smoke class dyan, kahit na pasukin pa natin, kayang-kaya. At nakakuha lang tayo dito ng 40 degrees Celsius. So napansin ko na napakaganda ng thermal. Sobrang haba ng laro natin sa Call of Duty Mobile, pero nakakuha lang tayo ng mababang thermal. Then sa Wild Rift naman, 120 rin din yung makukuha natin pagkatapos ng isang laro, nasa 39 degrees Celsius. So sa mga tinest nating laro, kahit na mataas yung frame rate na nakukuha ko dito, maganda yung thermal niya na hindi nagiinit sa mga games na to, sa mga laro na to, lalong-lalo na sa Genshin Impact. So masasabi ko na maganda yung optimization, lalong-lalo na yung thermal ng OnePlus A6. Then kung gagamit ka ng bypass charging, siyempre iinit din yung phone mo kasi hindi na siya dadaan sa battery. At nasa component na kasi kahit anong phone iinit talaga yan. So kung hindi mo naman kailangan ng bypass charging, actually hindi mo na kailangan kasi mataas na yung battery to na 7,800. Hindi ka na ma-lowbat talaga at saglit mo lang siyang i-charge para sa 7,800 na meron tayong 120 watts na fast charging na 40 minutes lang full charge ka na. So goods na goods yung thermal nito, pati yung battery niya. Pero isa ring pinaka nagustuhan ko dito yung camera. Meron tayong 50 megapixel tapos meron tayong 8 megapixel na ultra wide. So para sa akin, kahit na wala siyang telephoto lens na katulad dun sa Poco F8 Pro na meron tayong 2.5 optical zoom, okay na okay lang. Kasi mas nagustuhan ko talaga yung output talaga ng OnePlus A6. Maganda yung highlights, tamang-tama yung pagka HDR niya, at may mga saturation na tamang-tama din yung timpla na i-post mo na lang talaga sa social media. So makita nyo naman sa mga pinapakita natin, mapa outdoor o indoor, kayang-kaya niya. Dahil nabilib talaga ako na kahit sa indoor tayo, talagang matas yung highlights at mapapanginabangan talaga natin yung camera nito. Well, yung mga nai-unbox ko dati ng OnePlus A series, talagang ganito yung algorithm ng mga camera nila. So nagugustuhan ko talaga dito na matas yung highlights compare mo sa mga ibang phone. At kayo na yung musga kung ano nakikita nyo, kung nagugustuhan nyo ba o kung ano nagkukulang. Pero para sa akin, sa nakikita ko sa mga shoot na nakita ko dito, panalo talaga yung makukuha nating photos sa OnePlus A6. At sa video, maganda rin yung video nito na meron tayong 4K at 60 FPS at napaka-stable niya. At pagdating naman sa video, hindi ka rin bibiguin dahil meron tayong 4K at 60 FPS na stable. Kahit na maglakad tayo, saan tayo pumunta, hindi mawawala talaga yung pagka-stabilization nito. Maganda yung pagka-OIS niya. So kung vlogger kayo o videographer kayo at kailangan nyo talaga mag-shoot gamit yung phone nyo, kayang-kaya yung video niya na stable. At sa nakikita ko naman, magandang saturation, tamang-tama yung timpla at mataas din yung highlights. At pinagkumpara ko nga dun sa Poco F8 Pro, mas nagustuhan ko talaga yung output ng OnePlus A6 compare dun sa Poco natin. So asahan nyo na maganda yung output nito pagdating sa video. Sa selfie camera naman, hindi ko masyadong nagugustuhan, mataas talaga yung sharpness niya at nakikita dito yung mga blemishes ng mukha ko. So sana maayos o makuha sa updates to. At pagdating naman sa video ng selfie camera niya, wala tayong mataas na frame rate dito, nasa 1080p at 30 fps lang. Maganda naman at maganda naman yung kulay, pero nagkukulang talaga tayo sa 1080p at 30 fps. Pero lagi kong inuulit sa inyo, yung mga gamer natin pagdating sa camera, wala silang pakialam. Mas meron silang pakialam pagdating sa mga games natin, no, kaya dun sa mga chipset. Pero para sa akin, yung main camera niya at video na meron 4K 60 fps, panalo sa akin yun. Huwag lang talaga sa selfie camera. So eto naman yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa OnePlus A6. Wala tayong 5G connectivity sa Globe tsaka Smart. Sa dito SIM lang talaga meron. Pero hindi naman kasalanan talaga ng phone to, kasalanan ng telco natin. Then syempre, China ROM to, may mga applications tayo ng mga Chinese, pero pwede naman nating burahin yan isa-isa at parang global na rin siya kapag naayos natin. At meron din tong mga additional na video enhancer, pero hindi gumagana sa Netflix tsaka sa YouTube. May mga applications lang talaga siyang pinapanigan. Pero para sa akin, napakasayang talaga. Meron tayong video color booster at tsaka image sharpener, pero hindi mo magagamit talaga sa Netflix tsaka sa YouTube. Yung mga applications na Chinese lang yung nakalagay dito. Pero para sa akin, na naka wideband L1 na yan pagdating sa Netflix, tapos mataas
naman din yung papanood natin pagdating sa YouTube na 4K at 60 FPS, wala tayong pakialam siguro sa mga video enhancement na yan. So yan yung mga munting cons ko at sana maibalik nila yung 5G connectivity natin pagdating sa mga China ROMs. So marami tayong in-unbox this year ng mga China phones na walang 5G connectivity, puro 4G lang. At sa dito SIM meron namang 5G pero sana no magkaroon tayo sa Smart tsaka sa Globe. So kung iisipin mo, napakaganda ng phone na to para sa 25,000, mataas na battery na 7,800, tapos naka Snapdragon 8 Elite na pwede sa mga emulator, tapos palag na palag sa games. At ang pinaka-nagustuhan ko dito, maganda yung thermal na hindi umiinit. At nakita nyo naman yung camera kung gaano kaganda, yun lang wala tayong telephoto. So lahat ng link ilalagay ko sa description kung saan nyo mabibili itong OnePlus Ace 5G, actually parang 4G lang. At I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.